Hello, good afternoon. Si Gerald ulit. Ah, meron lang akong ituturo or parang tutorial na rin kung paano gumamit. Ito yung isa sa mga pinaka-popular formula sa Excel at Google Sheet na spreadsheet yan. Tsaka sa Excel. Bali yung formula is yung VLOOKUP. Parang parang ano siya. Bali sa practical usage ito sa totoong buhay, 'di ba? Halimbawa, merong isang tao or member na lumapit sa'yo, tapos may hiniling sa yung information. Usually, di ba, una mong kukunin yung pangalan or yung unique ID niya. Kunyari, information niya. Tapos pagdating doon, check mo sa listahan mo, sa checklist mo, kung ano yung information ng tao na yon. At para malaman mo kung ano yung update based sa listahan mo, sa checklist mo, or sa notebook mo yan or whatsoever yon. Ganun na siya. Ganun yung sa real world. No? Meron kang parang listahan. Ngayon, pagdating naman dito sa digital, sa Excel, similar lang din siya. So, yun nga lang, meron siyang mas mabilis siyang gamit. Uh, mas mabilis siyang gawin. Kasi nga, digital siya eh. Bala yun nga, VLOOKUP. So, vertical lookup yan. VLOOKUP. So, gusto kong i-covered lang dito yung usage, yung paano gamitin, yung limitation niya, yon kung hanggang saan lang ang kaya. Yung reminder, siguro dalawa lang, table, yan, tapos na altered table information. Tapos yung, mali, common errors, yan. Yan. So, umpisa natin. Mabilis lang naman to, tsaka madali lang matutunan. Halimbawa, eto, meron ako ritong listahan. No? Meron ako ditong listahan ng mga, wala lang, mga gawa-gawa ko lang. So, may ID to. So, yung ID, ano to, unique identifier to, pati yung registration ID. Merong employee, tapos merong requirement A, B, C, yan, C2, gawin natin yung D. Tapos, status, yan, ganyan, status. So, halimbawa, lagay tayo rito, no? Ang tawag dito, sige, kung makalimutan. Yan. So, ito yung formula niya. Yan. VLOOKUP, tapos, lookup value, table array, column index, tsaka range lookup. So, yung lookup value, ito yung value na i-check mo kung nag-exist siya doon sa table mo. Value to look up. Yan. So, ito naman table array. Sabihin natin ano to. Ang tawag dito yung parang fact sheet. Yan. Tapos yung column index, ito yung return column. In case na makita natin yung laman, mamaya explain ko mamaya. Kapag nakita natin yung information doon sa table array natin, ano yung information na gusto natin ibalik? Yun. Tapos, range lookup. Kung paano magbe-behave
comparing natin ng information. Range lookup parameters. Dalawa lang naman yan, either false or true, or 1 or 0. Yan, ganyan siya. Yan lang. Yan. Bale, itong dalawang to, no? Itong dalawang to, dependent to sa isa't isa. Yan. Dependent yan. Yan. Dependent yan. So, yung column index, nakadepende yan kung ano yung structure or array natin. Mamaya, explain ko sa mamaya later. So, ganyan lang siya. No? So, balik na tayo rito. Halimbawa, ito, meron nga ako listahan dito, di ba? Ayan. Halimbawa, meron akong gustong malaman sa isang employee kung ano yung status niya, Gusto kong malaman sa isang employee rito kung anong status niya. So, gawa tayo rito ng, let's say, ID. Tapos, status. Or pwede ring name. Name na lang. Yan. So, ayan. Name. So, halimbawa, ang gusto kong malaman, no, gusto nating i-return, sino yung ID na 175? Anong name nung 175 na merong ID na 175? Anong name niya? So, dapat, ang ma-return niya is itong si Jenny Padberg. Yan. Dapat yan ang ma-return niya. So, isa natin. So, una, VLOOKUP. No? Tapos nakalagay ka dito, lookup value. Siyempre, ang lookup value natin is i-reference na lang natin ito kay A2. Yan, pwede yan. Or pwede naman nating i-manual 175. Yan, pwede rin yan. Or pwede rin yung ganito. Sunod, comma, yan. Tapos sabi dito, table array. No? Yung table array natin, no? Ito yung table array natin. Yan, kita mo yan. Pagka nag-click ka rito, automatic, no, lumalabas na agad dito yung kung saan siya yung coverage nung kinilik mo. 'Di ba? Column D, tapos sunod dito E. Yan, ganyan siya. So, teka lang. Liitan natin. Ayan. So, highlight ngayon natin mula rito hanggang siguro kung ano yung table array natin, yung information na gusto natin na isama. Yan. Halimbawa, buo na lang. Ito, hanggang dito. Yan. Yan, table array natin. Sunod, column index. Yung column index is ano yung i-return natin na column once na, let's say, merong tumugma doon sa 175. Sa case natin is 175 is ang lalabas niyan is itong row na to, si row 3 na Jenny Padberg, accomplish yan. Yan ang lalabas na mga information. So, lalabas niyan, sabi rito, column index. So, ang column index, nag-start yan sa pinakaunang column na hin-highlight natin. Yung kulay red. So, column 1, column 2, column 3, column 4, yan. Column 5, column 6, column 7. So, ngayon ang tanong, ano yung gusto nating i-return na information once na
na merong kamatch na value dito sa ID. So, gusto natin i-return is yung pangalan. So, bibilang ngayon tayo. Column 1, column 2. So, column 2. Ibabalik natin. Tapos, yung behavior ng matching natin, syempre, dapat exact. Yan, exact match. Yan. Tapos, sara na natin. Ayan, lumabas na siya. Yan, ganyan siya. Ganyan lang yung formula. Ngayon, siguro tatanong kayo, bakit di mo sinama yung registration ID? Registration ID. No? Kasi, pagdating sa VLOOKUP, papasok ngayon tayo dito sa limitation. Yan, dito tayo sa number 2 limitation. Kasi pagdating sa VLOOKUP kasi, no, ang structure niya, ang reading niya is from kung ano yung hinahanap nating value na let's say 175. Yung start ng ano natin, ng table array natin, dapat doon tayo magi-start lagi ng ng point ng table array natin. Tulad ito 175 ID yan, di ba? Dapat di tayo magsisimula sa kung saan tayo nag-search ng comparing. Kasi kapag mag-start tayo rito, let's say nag-start tayo rito sa letter D, no? Kunyari, na-adjust ko letter D. Lalabas niyan, nagko-compare tayo ng 175 dito sa registration ID, which means walang lalabas na kaparehas diyan. Kasi nga, ang column na hinahanap natin, ang column kung saan tayo nagko-compare, is nandito sa column E. Ngayon, pag in-enter ko to, mag-error ngayon siya. Yan yung limitation niya. Yan. Kaya, laging ang setup ng i-return nating table is kung saan tayo nagte-test ng matching natin. Yan. Kasi kung ilalagay mo rito is yung letter D na start natin from D, lalabas niyan, although yung nag-exist na si 175 dito, pero hindi siya masi-search. Unless, ito ang gamitin natin na pang-test. Ayan, lumabas na siya. 175. Diba? Ang lumabas, 175. Hindi name. Hindi name ang lumabas. Ang lumabas yung 175. Kasi, ulit, di ba, start tayo sa D. Di ba? D, E, F, G. So, ibig sabihin, column 1, column 2, column 3, column 4. Kanina kasi, nag-start tayo rito sa E. Malabas niyan, ang column 1 natin, ang index natin is 1, 2, 3, 4, di ba? Yan. Nag-adjust ngayon tayo. Ginawa nating D. Ngayon D. So, lalabas niyan, ang 1 na natin, hindi na si ID. Nasa registration na. 1, 2. So, malabas, ang re-return natin na value is 2. Column 2. I-return natin na index is index 2. So, 1, 2. Kaya ang lumalabas niyan, hindi name ang i-return niyang value. Hindi name ng tao. Ang i-return niya yung ID kasi nga 2 nakalagay. Kaya, mag-adjust ngayon tayo rito kung gusto natin baguhin. Kung gusto natin i-test yung matching natin sa registration ID, adjust natin to. Kung gusto natin i-return yung name. So, lalabas dyan yung name. Yan. Ganun siya. So, balik tayo ulit sa simula. So, balik natin to. Column D. Column E. Tapos, 2. So, nag-NA siya, di ba? Kasi nga, ang tinetest nating value is 628, which is hindi siya nag-a-appear dito sa
sa column, sa first column, kung saan tayo nag-test ng matching. Kasi 628 is nandito sa column D. Ang gusto natin i-test is yung ID, kung nag-exist yung ID. Ibig sabihin, 175. Yan. Ganyan siya. So, ayan. Ngayon, continue natin yung limitation. Yung limitation kasi, ganito, di ba nga ang VLOOKUP, ang nire-return niyang value once na mag-match is laging nasa right side. So, pagdating dito, di ba? Pagdating dito sa portion na to, lahat ng nire-return niyang value is from the right side. So, pwede niyang i-return yung employee A, requirement B, requirement C, requirement D, or yung status na K. For example, gusto kong i-return yung status. So, bibilang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, papalitan ko to. Gagawin ko tong 7. Para mabalik ko yung value. Yan. So, ganun siya. So, lagi siyang nasa right side yung yung return value niya, yung return column niya, or return index niya, lagi nasa right side. Kaya kung mapapansin nyo, paano kung halimbawa gusto kong i-return is yung nasa left side, yung registration ID. Yun nga lang, hindi siya mai-return kasi nga, yun nga yung limitation ni VLOOKUP. Laging pakanan. Laging pakanan ang return value niyan. So, walang way kay VLOOKUP para makuha natin itong registration na 0628. Ito to. Walang way yan. Yan. Kung VLOOKUP ang gagamitin natin. Kasi, yun nga. Pero merong bago kasing formula. Pero hindi yun kasama sa ituturo ko. Merong workaround para makuha itong nasa left side. Combination siya ng index tsaka match or yung bagong formula na sa Office 365, yung XLOOKUP. Pero ibang kasi yun, ibang formula yun. Pero yun yung sagot kung gusto natin yung return value natin is makuha rin from left side. Wag lang yung puro right side. Yan. Yun yung formula. Pero ibang topic kasi yun. So, eto. So, ayan na, binabalik niya. So, next naman is yung reminder naman. Yung parang ko lang. Reminder lang kung anong epekto kapag may mga naggalaw sa data natin. So, halimbawa, ganito. So, halimbawa, kasi mapapansin nyo, yung source ng information natin, yung table natin, is nasa iisang workbook lang. Nasa iisang workbook lang siya. Yan. Hindi siya naka-separate na workbook. Wala siya sa separate na workbook. No? Nasa loob siya. Yung fact sheet natin. Nasa loob. Magkakasama siya. So, what if naman kung yung source natin is nakahiwalay na workbook. No? Nakahiwalay siya. Let's say, nasa network drive. Doon nakasave yung workbook. Pwede rin naman yun. Pwede pa rin gumana yung VLOOKUP. For example, ito, gawa ko ng bago. So, gawa tayo rito ng ID. Yan bagong workbook to. ID tsaka name. So, gusto ko i-check yung 175 kung anong name niya. So, ulitin natin. VLOOKUP. So, lookup value. Tapos, table array. Siyempre, wala yan dito sa workbook natin. So, hanapin natin dito. Hanapin natin sa ibang workbook. So, ito na yung workbook. So, ang gagawin mo lang dyan, highlight mo lang to. Yan. Highlight mo lang yan. Kaya kung mapapansin nyo, no, nakalagay yung pangalan ng workbook, sampleview.xlsx sheet 2
2, di ba? Yan. Same pa rin siya. Nag-iba nga lang yung path. Nag-iba nga lang yung ano. Yan. Tapos, gusto natin i-return yung name. So, 2 nga. Sa 2. Index 2. Tapos, false. Yan. Nag-NA siya. Nag-NA siya. Kasi nga, ang kinovered kong na table is nag-start sa D. Diba nga sa D kasi, dito, ang D natin, ang start niya is registration. Diba? Registration. Kasi dito sa formula ko, ang start ko kasi, sa formula is D. Diba? D. Kaya tuloy, ang lumalabas, dito tayo nagse-search sa D. Di ba nga, 175 is ID. Dapat dito tayo mag-start sa E. So, babaguhin natin yung formula. Gawin natin tong E. Para doon tayo mag-search sa ID. So, baguhin natin. Gawin natin E. Yan. Okay na siya. Yan. So, yun na. Balik tayo dun sa limitation. So, yung workbook natin, kung saan nakastore yung table array, which is ito, is hindi siya kasama. Kumbaga nakahiwalay siya ng workbook. So, ano ngayon yung parang reminder ko lang sa gumagamit ng VLOOKUP? For example, sa team ninyo, no? Sa team ninyo, sa grupo ninyo, meron kayong master list, no? Yung master list na to, siya yung nagme-maintain ng information. Record ba? Siya yung nagme-maintain nito. At hindi ikaw, halimbawa, empleyado, hindi ikaw yung nagme-maintain nito. Wala kang access dito para mag-modify, pero meron ka lang read-only. Sabihin, kaya mo lang siyang basahin, pero wala kang rights wala kang access rights para mag-modify ng Excel. Read lang. So, ibig sabihin, ibang tao ang humahawak ng master list. Nakikigamit ka lang ng master list. Gamit yung VLOOKUP. Yan. So, nagamit mo lang siya para lang sa work mo. So, halimbawa, meron kang ginawa rito. No, kunyari, Monday, may ginawa ka. Tapos, merong resulta na lumabas. No? Baguhin na natin to. 7. Status. Yan. Yan, status. No? Halimbawa, nung Monday, meron kang ginawa. Nakita mo sa status ng ID na to. Oh, completed na. Dahil completed na siya, pinagpatuloy mo na yung work mo. No? Ginawa mo na yung parang mga prerequisite na work. No? Yung mga parang other job mo. Kasi completed na siya. Na-related dito. Tapos, so Monday yan, no? Ngayon, pagdating naman dun sa master file, yung kasama mo, binago yung master file. Binago yung master file, ginawang incomplete. Ito. Ginawa siyang incomplete. Nari, 175. No? Binago. So, naging incomplete na siya. No? Naging incomplete. So, lalabas dito, incomplete. Kaya magtataka ka, bakit incomplete? Eh, complete to eh. Di ba? Kasi nga, unang-una, yung master file mo, yung source mo is nakadepende ka doon sa workbook na wala kang kumbaga wala kang way para i-manipulate. Kumbaga ibang tao yung humahawak ng master file mo. Kaya mag-iingat din kayo sa paggamit ng VLOOKUP, no? Mag-iingat kayo sa paggamit ng VLOOKUP. Lalo na kung sobrang dynamic nung information. Yan. So, ang advice ko diyan, pag nangyari yung ganyan, halimbawa kung hindi maiwasan yan, na kailangan mong kunin yung status niyan. Gagawa ka ngayon ng kailangan mo ma-identify. Halimbawa, kinuha mo yung status na to ng Monday.
Monday, lagyan mo yung date dyan. Ito kasi, naka-formula to. So, anything na merong magalaw dun sa master file, magagalaw din tong, magagalaw to. So, ang gagawin nyo niyan, kapag nakuha mo na yung resulta sa Monday na status, copy mo lang to. Copy. No? Tapos, paste mo lang siya as value. Yan. Pansinin nyo na wala na yung formula. Ano na lang siya? Text na lang siya. Yan. Ngayon, kung gusto mo ulit gumawa ng another formula naman, status ng Tuesday, gawa ka lang ulit. Yan. Gawa ka lang ulit. Kung ayaw nyo maglagay ng false dito, lagay nyo lang 0. 1 is true, 0 is false. Yan. Yan, completed. Yan. Ganyan siya. Yun yung isa sa mga reminder na ingatan nyo lang. Yan. Kasi ang daming nagkakaroon ng issue dyan na biglang nababago yung status. Lalo na kung dependent ka sa work ng ibang tao. Kasi hindi sa'yo na-remind na binago pala nila. No? May mga ganon instance. May nabago pala. So, another pa is halimbawa, nung isa pang reminder is pag nabago yung table, dito muna tayo ulit. Balik tayo sa external. Yun nga, dahil nga external siya, ang nangyayari dyan is nakikigamit ka, kumukonect ka sa table ng iba. Pero what if kung yung workbook na yon, yung challenge kasi doon, what if kung yung workbook na delete o kaya nailipat ng ibang location, no? So lalabas niyan pag nalipat siya ng ibang location, ang magiging return value mo rito is makaka-encounter ka ng error. I think yung ref. Ang mangyayari dyan yung ref na error. Kung di ako nagkakamali Ref ang lalabas dyan. Reference error. Kasi hindi na makita yung yung source nung table. Yan. Kasi pwedeng binago yung location, yung location path nun. Yan. Yan yung isa sa mga tatandaan nyo lang din. Yan. Lalo na kung di kayo yung owner ng master file. Sunod na reminder is itong altered table, no? Altered table. Balik tayo rito. For example, let's say, nagdag tayo ng another dito. Requirement A. Yan. Halimbawa, nakuha natin to, naituro ko na to. Halimbawa, gusto kong malaman kung ano ang status ng requirement A ni 175. No? So, gagawin natin, syempre, VLOOKUP ulit tayo. VLOOKUP. Yan. Tapos, umpisahan natin dito ulit. Dahil ito yung natin. Yan. Tapos, saan natin makukuha yung ano i-return natin? Yung requirement A. So, bibilang ngayon tayo. 1, 2, 3. Kasi doon siya nagpo-fall. Sa number 3 na index. Tapos, false. No? Tapos, enter. So, tama ba? So, lumalabas. Ito yung sagot, accomplish. Yan, accomplish siya. Yan. Baguhin natin ito. Pending. Halimbawa lang. Yan. Accomplish naman siya sa requirement A. So, halimbawa naman, isang reminder.
Yung kasamahan mo, halimbawa sa trabaho, aksidente, na-delete niya to, yung requirement A, dinilit niya, na halimbawa, di mo alam na na-delete pala, dinilit niya yan. Pagbalik mo sa listahan mo, napansin mo, pending, o kaya hindi mo mapapansin yan. Kasi ang alam mo, may tiwala ka sa formula, na tama naman yung binabalik na resulta, kaya hindi mo na pinansin na pending pala. Dati kasing accomplish, hindi mo napansin, pending na. Kasi yung kasamahan mo, aksidente na delete yung column. Kasi umusog, di ba? Nawala yung A, nawala yung requirement A na column, napalitan ng requirement B, umusog pa left side. So lumalabas, column 1, column 2, column 3. So yung column 3 natin, naging requirement B kasi nga nawala na yung column na para sa requirement B. Yun. Kaya yun. Ingatan nyo yun. Yung mga nagbabago ng mga information. Yan. Ingat kayo sa ganyan, sa VLOOKUP. Yan. Kaya kailangan yung ano rin, kaya kailangan yung malaman din kung may naggagalaw ng table ninyo, yung saan kayo humuhugot ng information. Yan. Sunod, tapos na tayo rito. Yan. Common errors. Common errors. Yan. Sa common errors, merong 4. Yan, may 4. 4 lang ba? Sige, test natin isa-isa yan kung ano yung mga common errors. So, gawin natin. Yan. Error. Yan. Tingnan natin, ha? Ayan na lang. Ayan. 175. Ayan. Kinopya ko lang yung mga formula. So, gawin natin, pag NA, sabihin no matching found. So, gawin natin ngayon sa formula. So, no matching found. For example, gawin ko tong 1,000. Oh. Ang lalabas na resulta, NA. Kasi wala siyang makita ritong 1,000. No matching found. No? Wala siyang makita na 1,000 dito sa ID. Yan, ganyan yan. Sunod, value if the return column is blank. Return column index. Return column index to. Yan. So, return column index blank. So, di ba nga, yung return column is etong part na to, column index. Dito sa sample natin, ang ni-return niya is yung name. For example lang, no, aksidente, nabura natin yung 2. Blanco siya. Value ilalabas niya. Value yung ibabalik niyang resulta. Ay. Yan. Yan yung error niya. Kapag wala kang nilagay rito na return column index. Yan. Sunod naman na error na name, kapag ang nilagay mo rito sa column index, let's say A. Lagyan natin A. Alam niya rin, pangalan ko. Gerald. Value rin pala. Siguro gawin natin variable. Yan, variable siya. Yan, name, variable. Ganyan siya. Na ilagay natin, imbis integer, imbis number, ang ilagay natin is letter. Yan, name ang lumalabas.
Sunod naman, return column was not part of the array table. Yan. Sample. Sample. Ano magandang sample? So, ito nga, no? So, yung start ng column natin dito, nagsisimula sa F. F to L. Ayan, no? F to L. Tapos, ang gusto nating i-return is number 2. Number 2, di ba? So, lalabas niyan, 1 and 2. So, pero all in all, ilan lahat ng ano natin, ang index natin, dito sa naka-highlight. Di ba 7? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paano kung nag-search ka, ginawa mong 8, lumagpas ka? Yan, lalabas niyan. Rep. Yan. Rep yan. Yan yung mga error. May isa pang error eh. Tulad nito. For example, 175 ulit tayo rito. No? Itong column na to, itong return column index natin, naka-reference sa ibang cell. Halimbawa, dito nasa baba, lagay natin. Yan. Diba? B9. So, enter natin. Value rin yung lumalabas na error. Value. Kasi walang makita, walang maiba to na return column kasi blanco siya. Lagyan natin, gawin natin 2. Ayan, meron na. Diba? Ganun lang. So, yan yung usage ng ng VLOOKUP. Ganyan lang siya. Ayun lang. Salamat. Salamat sa pakikinig.